Hello, good evening mga katribo. Pag-usapan naman po natin ang isa pang hangal. Hangal na intrigero pa. Palibhasa, sorry doon sa mga kabaro nito, pero I don't mean to offend. Pero may kinalaman yata ang pagiging intrigero sa pagiging binabae. Tama po ba, mga katribo, mga kababayan? Ito po si bungangerong Harry Roque. Yan pa ang tinutukoy ko. Na wala po siyang katigil-tigil sa kakabunganga, no? Parang, alam nyo, ngayon lang ako nakakita ng isang mataas ang pinag-aralan, abogado, international lawyer. So, hindi po basta-bastang propesyon ito. Hindi basta-bastang abogado to. So, we expect some professionalism or refinement. Diba? Kapag professional ka, dapat medyo medyo iba kaysa sa yung iba ang propesyon or walang propesyon. Not all, of course. Hindi naman pare-pareho. Kasi nga, mayroong matataas sa pinag-aralan na magaspang, pero meron namang hindi nakapag-aral na pino. Gano'n lang talaga. Pero, usually, normally, yung mga professional, we expect different, demeanor. So, ito nga pong si Roque, siguro, dala na rin sa pagiging, yun na. Diba? Masyadong matabil. Masyadong mabunganga at intrigero. Yung, ito po kasi yung tungkol sa, nitong pagkakalaya. Actually, hindi pa naman talaga totally malaya itong si dating DOJ Secretary and former Senator kababayang Leila de Lima, na parang nasanay kasi sila, si Roque, na noong panahon na pinipersecute nila si Leila de Lima, noong time na inakusahan nito ng Duterte administration ng kung ano-anong mga kasinungalingan ata daw, di ba ginawan siya ng istorya na kahit nga itong si vlogger Maharlika, hanggang ngayon ang tawag sa kanya Reyna ng Saba, yung mahiligan niya sa Saba. Ako po hindi ko napanood masyado yung naging niyan yung mga hearings niyan sa Congress at Senado, na gusto kong nagbalikan. Napapanood ko lang po kasi siya sa mga news, TV, sa TV, balita, na hindi naman doon makikita. Kumbaga sa balita, maigsi lang na footage. Hindi kagaya nung doon mismo sa hearing sa interpolation sa Senado, na doon pala nangyari yung mga pambabastos, yung mga pambababoy sa pagkatao at pagkababae ni Leila de Lima. Yung tungkol sa saging na saba, ako talaga hindi ko naman napanood yun. Na yun nga ang naging parang identity sa kanya, trademark niya, yung mahilig sa saba daw. So ngayon, yan po ang isa sa ginawa nilang persecution kay Leila de Lima noon. Yung talagang sinira, yung hindi lang yung career niya, career as a lawyer, career as a politician, yung career, pagkatao, the whole pagkatao ni Leila de Lima ay talagang sinira. Grabe yung ginawa kay Leila de Lima. Yung ibig sabihin yung boundary ng
private life ng isang babae, pinasok na. At talagang napaka-degrading po nun para sa isang babae. Lalo pa sa isang tao na sikat. Hindi basta-bastang tao, malaking tao. Biruin mo, dating DOJ secretary, college professor, lawyer, tapos senadora, tapos gaganunin ka lang. Sirang-sira, kumbaga. Sirang-sira yung pagkatao. At ngayon na, kumbaga malapit ng talagang totally makalaya na, mabigyan na ng hustisya yung pagsira sa pagkatao ni Laila de Lima. Ngayon ay parang inuumpisahan naman ni Roque the same tactic na ginawa nila noon. Yung parang ginagawa ng intriga na naman, na tungkol na naman sa pagkababae. Kasi nga, itong temporaryng paglaya, yung pagkakabigay ng bail kay De Lima ng isang judge na ang pangalan ay Judge Hener Gito, ipinagkakalat ni Harry Roque na kaya daw binigyan ng pabor na bail at makalaya itong si De Lima dahil naging estudyante daw itong judge na ito, naging estudyante ni De Lima noon sa College of Law. Hindi lang basta estudyante, kundi paborito daw na estudyante. At inuulit-ulit pa sa isang nagpatawag sila ng press conference. Inuulit-ulit na para bang gusto talaga niyang palabasin na the same nga na paraan ng pagsira nila sa pagkatao ni Laila de Lima noon, na kinakabitan na naman ng something malicious. Pero ang hindi po na pag-isip-isip nito ni Harry Roque, bakit magiging paborito? Baka nga hindi na naalala ni Laila de Lima kung nakausap na ba si Laila de Lima, kung alam ba niya na naging estudyante niya ito? Kasi kay Harry Roque lang nanggaling. Nag-research siya. Even Laila de Lima herself, baka nga hindi niya alam na itong naging judge niya ay naging estudyante niya. Pero itong judge na ito, siyempre, tanda niya. Natatandaan niya na naging professor niya ito, siyempre. Mas makakalimutan ng teacher yung estudyante kaysa makakalimutan ng estudyante yung teacher niya. Dahil yung teacher, at one given time, sa isang class, ilang estudyante yun. At ilang classes ang nahawakan ni Laila de Lima for so many years. At kung yun baka nga isang subject lang yun. Isang subject o once lang naging estudyante. And I don't believe na sa mga ganitong katataas na level of studies ay magkakaroon ng mga ganyan-ganyan na mga certain closeness between professor and student. Kasi yun pong mga ganyan na mga palakasan, yung mga closeness na ganyan, nangyayari lang po yan doon sa mga mabababang lower grades, like elementary, high school.
Even sa college, medyo bihira na yung ganun. Kasi sa college nga, buti kung doon sa system na block system, na isang buong class, magkakaklase sila sa buong year. Pero kadalasan po sa college, 'di ba? Iba-ibang subjects, iba-iba ang kaklase mo. Iba-iba ang teacher, professor. Yung professor po, sa dami ng hinawakan niyang estudyante, sa loob ng isang taon or semester, ilang class of 30 to 40 students, maaalala pa ba niya sa dami ng estudyanteng nahawakan? Sa college nga po, hindi na masyadong close. Wala nang masyadong close na nagkakaroon ng very close relationship ang college professor sa estudyante, dahil ibang level na ngayon. Mas lalo na po sa grade school. Kasi nakapag-grade school din po ako. Iba, hindi naman law. Masteral. Iba po kaysa sa undergrad. Iba na sa graduate school. Mahigpit. Medyo walang gano'n na, kasi nga ibang level na po pag graduate school eh. So hindi naman po kapanipaniwala na, hindi ko po alam yung sa College of Law kung gaano kahigpit dyan. Basta ang alam ko sa masteral classes, na pagpasok ng bibigyan ka ng assigned books to read and report on. And then the following meeting, magre-report ka, tatawagin ka para mag-report. After reporting, goodbye na. Wala namang mga ganun na mga anik-anik. Parang inaano lang kasi gusto na namang gawa ng intriga nito ni Roque. Palibhasa kasi binabae. Mahilig sa intriga. Hindi tumigil ang bunganga nito, oh. Parang, alam niyo, sa ginagawa ni Harry Roque na ganito, parang hindi na siya professional tingnan. Para lang siyang napaka-ordinaryong patang itsura eh. Hindi na po kayo, nagiging unprofessional na po kayo sa ginagawa ninyong yan. Siya daw kasi, kasi nagtuturo din siya sa College of Law, nagkaroon daw siya ng mga estudyante na close sa kanya. Iba ka. Ganon talaga pag mga bading, mahilig makipag-close sa boys. Diretsoy na kita. Ikaw ang mahilig makipag-close. Kasi meron ka sigurong agenda, whatever. Kaya yung gawain mo, ibigay mo sa iba. Palibhasa gawa, ang may gawa, mahilig magbigay. Ginagawa na naman ng intriga. At ito ewan lang po kung ano ang magiging reaction nung judge. Ito kasi si Laila de Lima, kumbaga immune na po yan eh. Immune na yan sa intriga at paninira. Na-survive nga niya yung sobrang persecution sa kanya noong araw. For 7 years. Almost 7 years na persecution. Ang sama ng tingin sa kanya ng tao. Tapos ngayon, ito na naman. Ang problema po, hindi na po natin maiintriga. Hindi natatablan ng intriga si Laila de Lima. Yun po ang problema po doon sa judge. Ewan lang kung ano ang magiging reaction ng judge.
Kasi kumbaga, sa sinabing yun ni Harry Roque na paboritong estudyante ni Laila de Lima, kaya binigyan ng pinayagan makapag-bail? Hala? Ano yun? Ibig bang sabihin ibig sabihin yung judge na yun kumbaga nasusuhulan pa? I mean, hindi suhul na kundi yung merit ng kanyang judgment questionable. Questionable yung yung decision niya. Dahil dito sa intriga na to ni Rocky. Ito naman si Rocky, akala mo hindi siya abogado. Kapwa mo abogado yung judge na yun. You have the same career, profession. So you should know kung nangyayari ba talaga yun. O sa'yo siguro nangyayari. Huwag mo namang ipapamigay sa iba. Ewan lang po kung ano ang magiging reaction ni Judge Gito. Abangan natin. Baka mamaya mapikon yun kung ano ang gawin kay Roque. Dahil parang napakalaking po nun. Malaking issue po yun para sa isang lawyer or judge. Sa isang judge. Itong pinagkakalat na ito ni Roque. Ito talaga si Roque. Alam mo, mapapahamak kayo, pareho kayo ng amo mong si Duterte. Napapahamak ang buhay ninyo dahil sa katabilan. Ang nagpapahamak sa inyo, sarili ninyong bunganga. Yung pagiging bading mo, dala-dala mo sa profession mo. Tingnan mo nga yung itsura mo, Diyos ko. Para ng baboy ang itsura. Para talagang busog na busog sa hindi ko masabi, yung yaman ng mundo. 'Di ba? Yun lamang po mga kababayan. Maraming hangal dito sa bansa natin. So, yun lamang po. At thank you for watching again and see you in my next vlog. Peace!